babalik sila rin. Hindi sabi ng balik. Ayun guys, troubleshooting tayo dito ulit. Toyota Wigo, automatic transmission, naka-check engine, palyado makina, erratic, so up and down. Yung gagawin natin muna dito, computer scan para malaman lang natin yung fault code nya kung bakit nagaganyan yung makina. So mag-scan muna tayo dito ng makina, ng computer box. So ayun guys, after nating ma-scan yung system nya, so bari mayroon siyang problema dun sa EOBD. So yun na nga, nag-react yung EOBD natin sa data trace frame natin yan dahil dito sa may AFI. So ang problema dito, misfire siya sa cylinder number 1, yung P0301 na yan. So i-check natin yung spark plug, ignition coil, tapos yung injector nya, tapos yung wiring harness baka may naputol, tapos yung EBS, magre-react na lang yan, pati yung sa EPS natin kasi nagkaroon nga ng system failure dito sa ano natin, sa system. So pwede na natin i-clear yan mamaya. So i-check muna natin yung ano. So bali, kadalasan naman problema ng Wigo pag matagal na, yung wirings niya napuputol sa katagalan, o kaya naman spark plug. So pwede ring sa ignition coil, mahina yung kuryente niya. So tanggalin na muna natin tong cylinder number 1, tapos check ng spark plug kung anong naging problema niya. So spark plug, goods pa naman spark plug. Try muna nating linisin tong spark plug. Yung gap niya pa naman maayos pa. So check na muna natin yung iba, tapos try nating sukatan ng ground 12 volt supply saka ignition pulse kung mayroon ignition pulse to. Tapos yung sa AFI, double check tayo ng wire ng AFI nya. So pero ito, ano muna tayo, linis. Tapos check tayo ng ignition coil kung malakas ba yung kuryente na lumalabas. Ayun, nalinis ko na yung spark plug, na ibalik ko na rin yung mga ignition coil. Tapos next step natin dito, mag-i-erase na tayo ng mga codes ngayon. Ngayon pag mayroon dyan bumalik na kulay pula, ibig sabihin yung damage nun ay malala, so kailangan palitan. So erase na muna natin sa ano, EBS. Careful code. So kulay green na siya. So kulay green na rin. Itong miss cylinder number 1 missing. So nag-misfire yan. So erase na rin natin to. Yung data trace frame natin sa EOBD. So ito yung ano natin, cylinder 1 misfire detected. Yan yung number 1 natin na chinek kanina. Tapos bali sinabay na natin yung 2 and 3.
So ayan, kulay green na yan lahat. Tapos gawin natin ngayon, paanda rin. So sabi kasi ni sir, nag-rev limit to. So pag nag-rev limit, ibig sabihin yan, nasa 2,000 RPM na lang tayo. Hindi na yan naaklat ng 3,000 RPM pag nag-rev limit na. So paanda rin na natin kung mawala na yung check engine. Tapos re-revolution natin. Tapos pag may bumalik na kulay pula dito, ibig sabihin may damage yung isang sensor dyan o kaya yung ignition coil. Pwede ring injector. Pero pag wala na, so pwedeng nangyari lang spark plug marumi, nag-code lang siya ng misfire. Tapos automatic transmission kasi, magpi-fail safe mode na yan, ilo-low power na niya para hindi masira yung transmission natin. So start na natin to. Check engine, wala na yung check engine. Tapos revolution natin to kung hanggang saan. So maakyat na siya na hanggang 4,000. Ngayon ang gagawin naman namin dito, i-road test namin. Susubukan namin kung babalik pa yung check engine ngayon. So dito kasi sa atin clear na, pero double check. Rescan tayo. Fault code, walang fault code na lumabas na. So praise frame nya, wala nang praise frame. So data streaming tayo. Check natin yung oxygen sensor. Minsan kasi pag nagano yung oxygen sensor nagloko, nagmalfunction, doon rin siya nagkakaroon ng misfire. So oxygen sensor. So parang medyo namamalya yung makina natin, ano. So ayun, kung makikita nyo parang biglang bababa siya. So ibig sabihin mayroon pa ring problema. So mayroong hindi gumagana dito. Ayun, kung mapapansin nyo, itong manual checking muna natin. Pag binunot ko yung number 2 na cylinder, meron kayong maririnig na parang napukpok. Yung natunog na yun ay kuryente yun. So kung inangat ko to, so mga nasa 40,000 kilovolts yan, ang angat na yan. So dito rin sa number 3, so mayroon din siya. Pero pagdating dito sa number 1, wala siyang react. Ayan, no. So ibig sabihin pwedeng sira yung ignition coil o kaya may problema dito sa ano niya, wiring harness. So yun ang i-check ngayon natin dito. So bali gagawin ko, check ko muna yung power supply niya, ground saka ignition pulse signal. So wala kasi to. So ayan, after ko mag-check ng power niya, so chinek ko yung power, tapos yung pulse signal, yung ground. So nalaman ko mayroon siyang power, pulse signal saka ground. So ang problema niya, itong ignition coil, kasi nang nilipat ko tong ignition coil number 1 dito sa cylinder number 2, hindi pa rin siya gumagana. Ngayon yung ignition coil number 2 nilipat ko sa number 1, gumana siya. So ibig sabihin ang may problema ito na mismo, ignition coil. So parehas kasing may power siya. So ayan, may 12 volts, tapos ground.
So ito kasi gagana lang to pag umandar yung makina, magkakaroon siya ng pulsing. So same lang dito sa number 2. So ayan. So kailangan muna nating palitan tong ignition coil kasi ito ang pinakasira niya. Kaya ang mangyayari niyan, yung check engine pabalik-balik lang, hindi makukuha. So ito muna, papapalitan natin to. Saan makabili ito? Ayan, dumating na yung ano natin, bagong ignition coil na ikakabit dito. So tatry na natin itong ikabit. Ayan guys, nakabit ko na yung bagong ignition coil. Tapos na clear na rin natin yung code dito. So try natin uli start kung ganun pa rin. So check engine, wala na yung check engine niya. Tapos yung andar, pino na rin yung andar. So okay na. Ayan, kung mapansin nyo, pag inangat ko na, mayroon na siyang kuryente. So hindi katulad nito, wala talaga siyang kuryente na lumalabas. So pwede na namin tong i-road test para masubukan na namin yung pwersa. Try natin uli dito i-rev kung aabot na ba siya ng mas mataas na revolution. So okay, 4,500. So okay na yan. So magro-road test na lang kami. Check natin yung So ayun, okay na, clear na lahat. So road test na lang. Yeah. So ayan guys, job na ulit tayo dito sa Toyota Wigo na troubleshooting natin na low power. Kabalik Manggilayon. Pero sa Nagilayon.